Nasa gitna ng bakurang dating palaruan ng mga bata si Mike. Ang ulan ay humina na, ngunit ang bakas ng bagyo, malinaw sa bawat sulok ng komunidad. May mga bangkang tumaob, may mga bubong na nakasabit sa poste ng kuryente, at may mga pader na tila isang tulak na lang, babagsak na. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na may maliit na logo ng kumpanya sa dibdib at itim na pantalon na hindi niya kailanman sinusuot sa opisina. Ang sapatos niyang pang-urban, puno ng putik. Isa lang siyang voluntaryo na may hawak na kahon ng relief goods. "Sir, dito po ang susunod," sabi ng isang staff na may dalang clipboard. "Evacuation area po ito. Dating barong-barong, pinagsama-sama na lang." Pumasok siya sa loob ng barong-barong na tinakpan ng trapal. May mga banig sa sahig, may ilang sako ng bigas sa gilid, at may mga bata na nagtatakbuhan kahit paulit-ulit na sinasabihan na mag-ingat. At doon niya nakita ang 3 batang lalaki at 3 batang babae. Halos magkakapareho ng hulma ang muka, pare-pareho ang laki ng mata at pare-pareho ang likot ng kilos. Ang pagkakaiba lang ay ang gupit ng buhok at ang kulay ng tsinelas na suot nila. May isang batang lalaki na nakasampas sa kahon ng noodles. May isang batang babae na hinihila ang buhok ng kapatid at 2 nag-aagawan sa isang plastik na bote. "Hoy, dahan-dahan nga kayo, isa-isa lang, hindi yan laruan," sabi ng babae. "Siya kasi." "Hindi kaya ako?" Depensa ng isa habang tumatawa. Napahinto si Mike. Hindi niya alam kung bakit. Maraming bata sa paligid, ngunit ang 6 na yon ang tila humatak ng pansin niya. Hindi lang dahil sa sextuplet sila, kundi dahil sa enerhiyang dala ng mga ito. Lumapit siya, kahit hawak pa ang kahon ng relief goods. "Okay kids, line up muna, may food packs pa rito." Napatingin sa kanya ang 6. "Kuya, may chocolate pa ba?" "Kuya, akin na yan noodles ha." Magkasunod na saad ng 2. "Kuya, siya yung sumipa sa akin." Reklamo ng batang babae na may bahid ng luha ang mata. Napakurap si Mike. Hindi niya alam kung alin ang sasagutin. "O sandali lang, isa-isa lang tayo, walang tulakan." Ngumisi ang isa sa mga batang lalaki. Narinig niya yun, isa-isa raw. Pero sa halip na sumunod, lalo silang nag-ingay. May tumawa, may tumalon, may halos matumba pa sa banig. Nakatuon pa rin ang atensyon niya sa 6 na bata na ngayon, mas maayos nang nakapila. "Salamat po. Kuya, sa akin 2 ha." "Isa lang, bawat isa." Wika niya. Hindi niya agad napansin ang babae sa likod niya hanggang sa marinig niya ang boses nito. Sir, ako na po ang bahala sa kanila." Huminto ang kamay ni Mike sa ere. Mabagal siyang tumalikod upang harapin ito. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng payat. Basa ang laylayan ng damit. May bahid ng putik ang tsinelas. May bakas ng pagod sa muka. Hindi na yun ang parehong mga matang dati niyang iniiwasan. Sandaling tumigil ang mundo. "Lacey?" Napangiti ang babae. "Hi, Mike." Napatingin ng 6 sa babae sa kasabay-sabay lumapit. "Mama, si Kuya may chocolate. May pagkain na kami." "Sandali, umupo muna kayo." Sabi ni Kuya, isa-isa lang, di ba? Biglang tumahimik ang 6. May bumuntong hininga, may nagkunwaring masunurin, pero umupo silang lahat. Napatingin si Mike sa eksenang yon. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa mga bata o sa babaeng kilala niya. Ikaw ang nanay nila?" "Oo." "Sir, si mama namin yan, sa kanya kami nakikinig." "Talaga?" "Opo." Sabay-sabay na sagot ng 6. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Si Lacey ng unang bumawi ng tingin. "Salamat po sa pagkain ha, malaking tulong ito." Wala yun. Trabaho lang. Volunteer lang din ako dito." "Kahit na, salamat pa rin." "Lacey, can we talk?" Nag-alangan ng babae. Tumingin muna ito sa bata.
Pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Okay lang po, Mama. Kumakain naman kami. Diyan lang kayo ha, huwag kayong magulo. Lumayo sila ng konti sa tabi ng poste na bahagyang may lilim. Hindi agad nagsalita si Lysine. Siya ang unang yumuko. Sorry sa lahat na nangyari nun. Sorry kasi naging makulit ako at kahit reject mo na ako, sinusundan pa rin kita. Masyado akong baliw sa'yo noon na halos hindi ko na makilala yung sarili ko. Napakurap si Mike at hindi niya inaasahan yon. Lysine, hayaan mo akong tapusin yung sinasabi ko. Alam kong wala kang kasalanan. Ikaw pa nga yung malinaw na nagsabing hindi mo talaga ako gusto. Ako yung ayaw tumigil kakahabol sa'yo. Ako yung hindi marunong tumanggap ng rejection. Tumingin siya pabalik sa mga bata. Sabay-sabay silang kumakain, nag-aabot ng kutsara, nagtatawanan kahit simple lang ang hawak nila. Hindi ko akalain na ganito ang buhay mo. Hindi rin kita inaasahang makita dito. At don't worry, hindi na ako yung dating ako. Hindi na rin kita hihinga ng kahit ano. Good. Kasi I don't think I can go back to the past. Isang batang lalaki ang biglang tumakbo palapit. Mama, ubos na yung noodles. Napangiti si Lysine at humarap kay Mike. Mukhang kailangan na kitang iwan. Yeah, sure. May iba pa akong aabutan ng tulong. Hindi pa man tuluyang nakakalayo si Mike, may humatak na sa laylayan ng pantalon niya. Kuya! Tumigil siya at dahan-dahang tumingin pababa. Isang batang lalaki ang nakatingala sa kanya at may bahid pa ng noodles ang pisngi. Ano pangalan mo? Cairo po. Yan si Kian, Cade, Lyra, Lian at Luna. Sabi ko di ba wag kayong tatayo? Singhal ni Lysine habang papalapit. Ma, nagtatanong lang kami. Mabilis na depensa ni Lyra. Kuya Mike, di ba? Sabat ni Luna. Alam nila pangalan ko? Narinig ka nilang tinawag kanina, matalas ang tenga ng mga yan eh. Matalas at mabilis. Kuya, mayaman ka ba? Cade? Saway ni Lysine. Nagtatanong lang? Kuya, ikaw ba yung boss? Hindi, volunteer lang ako. Sinungaling, mukha kang boss eh. Kuya, pwede mo ba itong ayusin? Biglang sabi ni Luna habang hawak ang tsinelas niyang sira. Hindi ako sapatero. Pero mukha kang marunong. Talaga? Opo. Fine, tignan natin. Habang inaayos niya ang tsinelas gamit ang tali ng kahon, umikot ang anim sa paligid niya na parang mga bubuyog. Kuya, ilan taon ka na? Tanong ni Luna. Kuya, may girlfriend ka na? Kuya, may sasakyan ka? Kuya, bakit wala kang asawa? Kian! Agad na sinaway ni Lysine si Kian. Curious lang po. May isa pang sumampas sa kahon ng bigas. Hoy, baba ka dyan. Kuya kasi cool. Parang hindi ka natataranta kahit magulo kami. Sanay lang ako sa gulo. Iba lang yung klase. Mas magulo kami. Proud na sabi ni Lyra. Tumayo si Mike at inabot ang tsinelas kay Lian. Ayan, temporary fix. Salamat, Kuya Mike. Biglang yumakap si Luna sa binti niya. Uy. Gulat niyang sabi at napatingin kay Lysine. Ganito ba talaga sila araw-araw? Mas maingay sila kapag gabi. Naghiwa-hiwalay ang mga voluntaryo habang unti-unting bumabalik ang ingay ng komunidad sa dating ritmo nito. Karga ni Lysine ang 2 eco bag ng relief goods habang hawak ni Cairo ang isang supot ng bigas. Ang iba pa may kanya-kanyang bitbit ng sardinas, noodles at bottled water. Basang-basa pa rin ang lupa. At bawat akbang may kasamang tunog ng putik na humihila sa tsinelas nila. Ma, mabigat yan, sabi ni Cade, habang pilit inaangat ang kahon ng noodles na halos kasing laki niya. Kaya ko to, konti na lang malapit na tayo. Naglalakad sila pa uwi, sa maliit na barong-barong na bahagyang naangat ang sahig dahil sa mga lumang hollow blocks. May ilang yero ring nakasandal sa gilid, pansamantalang panangga sa hangin. Pagdating nila, isa-isa niyang pinapasok ang mga bata.
O, alisin ang mga tsinelas, maputik pa yan. Opo. Sabay-sabay na sagot ng anim kahit na may isang tumakbo agad. Kian. Sandali lang, ma. Nagtawa na ng mga magkakapatid. Inayos ni Lacey ng mga gamit sa maliit na mesa. Umupo siya sandali. Pinatong ang mga kamay sa tuhod at pumikit. Tahimik ang loob ng barong-barong. Pero ramdam niya ang bigat ng iniisip. Ngumiti si Lacey at hinaplos ang buhok ng bata. Mama, pagod ka na ba? Tanong ni Luna. Di naman masyado, konti lang. Maya-maya may kumatok sa yero sa labas. Napadilat sila at agad tumayo. Lumapit siya sa pinto at bahagyang sumilip. Lacey, andyan ka pala. Tawag na isang babaeng may hawak ng payong. Oo, sandali lang. Lumabas siya at agad sinara ang pinto sa likod. Ano po yon? Nandito lang kami para maningil. Tapos na ang bagyo, sabi mo last month pa. May pera ako. Pero malinaw naman po yung usapan natin. Hindi na po dapat magdagdag ng interes pa. Nagkibit balikat ang isang lalaki. Iba na ngayon. Mahirap ang panahon. Interes lang yun. Interes na hindi na pag-usapan. Hindi po tama yan. Narinig nila ang kaluskos sa loob. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Kian kasunod ng 5 bata. Sino sila? Pumalik na kayo sa loob. Biglang umangat ang baba ni Lyra. Huwag niyong kausapin ang ganyan mama namin. Lyra. Hindi po. May usapan kayo ni mama, diba? May pera siya, hindi niyo pwedeng kunin. Ay, ang tapang ng mga bata ha. Mama, sabi mo bawal man lamang. May pera ho ako. Pero babayaran ko ang tamang halaga. Hindi ko kayo tinatakbuhan. Pero hindi ko rin kayo hahayaang samantalahin kami. Tumingin ang lalaki sa mga bata. Saka muling bumaling kay Lacey. Balikan na lang namin to. Umalis ang 3. Nang mawala ang mga ito sa paningin, saka lang napahawak si Lacey sa dibdib. Mama, okay ka lang? Lumuhod si Lacey at tiyakap ang 6. Okay lang ako. Salamat mga anak. Hindi po sila mabait. Di naman lahat ng tao mabait. Kinagabihan, tahimik na kumakain ang mga bata. Lugaw ang niluto niya gamit ang natirang bigas. May patak pa ng ulan sa bubong pero mas mahina na ngayon. Mama, si Kuya Mike babalik pa siya? Hindi ko alam. Mabait siya at di siya sumigaw kahit magulo kami. Parang di siya nasisindak. Tumahimik si Lacey at naalala ang itsura ni Mike kanina. Ang paraan ng tingin nito sa mga bata. Matulog na kayo, mahaba ang araw bukas. Haba unti-unting nakakatulog ang 6, umupo si Lacey sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw na unti-unting binubuhay ng komunidad. Pagod ang katawan niya pero gising ang isip. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Mike sa balkonahe ng kondo niya. Basa pa ang sapatos niya. Hindi niya hinubad kanina. Hawak niya ang phone. Pero hindi niya binubuksan ng kahit anong app. Hindi na siya babalik. Yun ang malinaw na pasya niya habang pinagmamasan ng lungsod mula sa loob ng sasakyan. Dumaan sila sa parehong kalsadang binaha ilang araw ang nakalipas. May bakas pa ng putik sa gilid ng daan. May mga karatolang bahagyang nakatagilid. May ilang tindahan na kalahati pa lang ang bukas. Tumingin siya dito. Sure ka ba? Tanong ng lalaking nasa passenger seat habang nakasandal ang siko sa bintana. Si Vincent yon, ang matalik niyang kaibigan. Pwede naman tayong sa ibang site. Tapos na assignment po dun. Alam ko. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Pero nandito pa rin tayo, no? Weird. Di ko rin alam kung bakit. Di ko naman responsibilidad yun. Pahapyaw na natawa si Vincent. Hindi responsibilidad pero iniisip. Huminto ang sasakyan na malapit sa covered court na ginawang relief area. Alam ko namang iniisip mo siya. Sinulya pa nito ni Mike. Hindi nakakatawa. Pero seryoso Mike, alam kong pangit ang ending niyo. Pero may pinagsamahan pa rin kayo. Huminga siya ng malalim. Matagal na yun. Iba na ang sitwasyon ngayon. May mga anak na siya. 6 mga anak niya. Hindi lahat ng lalaki kakayanin yun.
Pero iba talaga kapag babae. Grabe sila kung mag-alaga. Parang wala tayong ambag sa buhay nila. Di yan totoo. Alin? Nawala tayong ambag. Hindi ganun ang tingin ko. Pero aminado ka naman. Iba na ang mga babae ngayon. Tama ka. At hindi na masama yun. Dati, patuloy ni Vincent, umaasa sila sa lalaki. Ngayon parang hindi na nila kailangan ng kahit sino. Napangiti si Mike ng bahagya. Hindi nila kailangan umasa para magmahal. Yun ang pinagkaiba. Ang lalim mo naman bigla. I'm just being realistic. Sa loob ng evacuation area, abala sila seen sa pag-aayos ng listahan ng pamilya. May hawak siyang ballpen at papel, nakatali ang buhok, at may bahagyang pasa sa braso mula sa pagbubuhat ng kahon kahapon. Mama, may dumating na naman. Sigaw ni Luna mula sa gilid. Napatingala sila seen at doon niya nakita si Mike. Ma, si Kuya Mike. Oo, nakikita ko nga. Lumapit ang anim at nagdikit sa isa't isa. Kuya, bumalik ka. Di ka nagalit? May dala ka bang chocolates? Hello muna. Hi, Lysine. Bati naman ni Vincent habang nakangiti. Vincent! Long time no see. Mukhang mas busy ka ngayon. Medyo very busy. Ma, pwede na ba kaming tumulong ulit? Oo naman. Nagkaroon ng konting luwag ang paligid ng maipamahagi ang huling kahon ng relief goods. May ilang voluntaryo ang naupo sa gilid ng covered court, may nagkakape, may nagbibiruan. Sa ilalim ng isang punong akasya, naupo sina Lysine at Vincent sa magkabilang dulo ng bangkong kahoy. Habang si Mike nakatayo naman sa gilid, hawak ang isang bote ng tubig. So, 6 talaga. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ako rin minsan, pero sanay na ako. Galing mo Hindi biro yan, solo parent ka? Bahagyang umangat ang kilay ni Vincent. I mean, wala talagang ama? Wala. Wow, strong woman. Sa di kalayuan, abala ang 6 na bata sa pangungulit kay Mike. Si Kian, paikot-ikot sa paligid niya, habang si Lyra naman, at Luna, pinag-aagawan ng bote ng tubig na hawak niya. Kuya Mike, ang tangkad mo kapag malapitan. Kuya, ba't di ka pa kasal? Hindi pa Bakit nga po? Busy. Busy sa ano? Pagiging gwapo? Hoy, huwag kayong bastos Di naman po yun bastos. Honest lang. Sa may upuan, biglang sumingit si Vincent. Alam mo, kung wala talagang ama, baka naman. Hindi niya natapos ang pangungusap, tinuro niya si Mike gamit ang hinalaki. Vincent, joke lang. I mean, biglang napatayo si Lysine. Sa pagmamadali, nasagin niya ang timba ng tubig sa tabi ng bangko. Bumuhos ang laman nito sa lupa at nadulas siya ng bahagya. Mama! Mabilis na lumapit si Mike at hinawakan siya sa braso. Okay ka lang? Oo, okay lang. Nadulas lang. Sure? Oo nga. Si Vincent ang unang bumawi at bahagyang nagkamot ng ulo. Sorry, that's a bad joke. Mama, basa ka. Konti lang naman. Kuya, buti mabilis ka. Sabat ni Kian kay Mike. Ganito talaga kapag sanay na sa emergency. Pwede ka ba magstay sa amin? Luna? Napalingon si Lysine. Joke lang po. Pero pwede rin hindi joke. Humupa ang ingay sa covered court. Isa-isa nang nagsasara ang mga kahon. May mga voluntaryong nagbibilang ng natitirang supplies. May ilang pamilyang nagsisimula ng umuwi. Huling operasyon na yon para sa araw na yon. Ramdam ni Mike ang pagod sa balikat niya. Last call, after nito, wrap up na. Sabi ng coordinator. Napatingin si Mike sa 6 na bata. Vincent, pwede bang sa mga bata na lang yung natitirang packs? Sakto lang, pero bakit sila? Wala lang, gusto ko lang. Special treatment ka Hindi, I'm just being considerate. Lumipat siya sa mesa at kinuha ang isang kahon na may label na pangbata. Gatas, biskwit at ilang pirasong tsokolate. Naglakad siya papunta sa 6. Okay, ito ang huling ibibigay ko. May chocolate? Meron. Napapalakpak naman ng mga bata.
Isa-isa lang ah. Opo. Kuya, salamat po ah. You're welcome. Share niyo yan. Opo. Si Luna mahilig sa tsokolate pero hahatiin niya. Good. Kuya, bukas babalik ka pa ba? Hindi ko alam. Tumingin si Mike sa eksena. Sa 6 na batang nagkakagulo. Hindi niya alam kung kailan pumasok sa isip ang bagay na yon. Hindi niya rin alam kung ba't bigla niyang na-imagine ng isang tahimik na umaga. Isang mesa na puno ng pagkain. 6 na boses na sabay-sabay nagsasalita at si Lacey na naghahalo ng kape para sa kanya. Agad niyang inalis sa isip yung bagay na yon. Kuya, tignan mo to. Ano yan? Drawing namin. Kami yan, tapos ikaw. Bakit ako? Kasi nandito ka kapag kailangan namin ng tulong. Huling araw ng relief operation, karamihan sa mga pamilya nakabalik na sa kanilang tahanan, kahit pansamantala lang. Ang covered court ay halos bakante na. May iilang lamesang tinatanggalan ng tape at mga kahong inaayos para sa audit. Nakaupo si Mike sa mahabang mesa sa gilid, hawak ang clipboard. Isa-isa niyang chinecheck ang dokumentong kailangang isumite bago tuluyang i-close ang operation. Donation receipts, inventory list, medical endorsement mula sa local clinic at provincial hospital. Hanggang sa may isang papel na humiwalay sa bungkos, manipis na papel, at may bahagyang kupas na tinta. Napakunot siya ng noo. Hindi yun dapat nandun. Ang pangalan ng pasyente ay si Lacey. Napahinto ang kamay niya. Sir Mike, okay na po ba yan? Tawag ng coordinator sa di kalayuan. I'm just checking. Bumalik ang tingin niya sa papel. Lumakas ang tibok ng dibdib niya habang binabasa ang ilang linya. Hindi pala natural ang pagbubuntis ni Lacey. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang binaba ang papel. Hindi niya alam kung anong eksaktong ibig sabihin nun. Pero malinaw sa kanya na may bahaging hindi kailanman ikinwento sa kanya ni Lacey. At hindi rin niya karapatang alamin kung hindi ito kusang ibinibigay. Pinatong niya muli ang papel sa folder at isinara yon. Sir, pwede na po kayo magpahinga. Kami na pong bahala dito. Anang coordinator. Salamat. Tumango si Mike. Lumabas siya ng covered court at sa labas nasa lilim ng puno si Lacey. Nakaupo sa isang mababang bangko. Okay na yung audit? Oo, last na yun. Salamat sa lahat. Sa di kalayuan, naririnig nila ang pagtatalo ni Kian at Cade kung sino ang nandaya sa bilang. Kuya, nandaya siya. Di kaya, ikaw ang mali. Lacey, can I ask something? About the kids. I mean, 6 pregnancies at once? That's rare. Hindi ko kayang sagutin yan. Okay. Hindi ka ba curious? Curious ako. Pero hindi ko kailangan ng sagot kung di mo kayang ibigay. Salamat. Hindi ko rin intensyong manghimasok. Kuya, uwi ka na? Biglang lumapit si Cairo at nagtanong. Oh, Babalik ka pa ba? hindi ko alam. Tumayo siya at inabot ng isang maliit na paper bag kay Lacey. Para sa inyo. Hindi ko kailangan yan. Alam ko pero gusto ko ibigay ito sa'yo. Salamat. Tinanggap ng babae ang binibigay ng lalaki. Abala ang syudad sa hapon. Huminto ang sasakyan ni Mike sa gilid ng kalsada na ilang metro ang layo mula sa gusaling pinagtatrabahuhan niya. Hawak niya ang phone dahil may bagong mensahe mula sa kapatid niyang babae. Kuya, pauwi ka na ba? Baka pwedeng pasabay, bili ka muna ng PT. Timing. Bulong niya sa sarili. Bumaba siya ng sasakyan. Pumasok sa pinakamalapit na drugstore. Maliwanag ang loob, amoy alcohol at gamot. May iilang customer doon at may isang lalaking pamilyar ang boses sa counter. Di mo talaga sinabi? Napahinto si Mike sa paglalakad. Si Vincent yon. Kaharap nito si Lacey. Naka-uniforme ito at mukhang doon nagtatrabaho. Di na kailangan, okay na kami. Kung kailangan mo ng... Mike, small world. Naputo lang pag-uusap ng dalawa na mapalingon ito sa kanya. Napatingin si Lacey sa direksyong tinitignan ni Vincent. Nagkatinginan sila ni Mike. Ikaw pala yan. Di ko alam na dito ka dumadaan. Malapit lang sa opisina. Ikaw dito ka nagtatrabaho?
Yes, morning to afternoon shift. Good. Tumikim si Vincent. Sige, iwan ko muna kayo, may tatawagan lang ako. Anong kailangan mo? Saglit na natigilan si Mike. Tumingin siya sa estante sa likod niya. Doon nakahanay ang kahon ng pregnancy test. Napansin siya ulit ni Lysine. Nagbago ang ekspresyon nito pero may bahagyang pag-angat ng kilay. Isang mabilis na tingin pababa sa kabalik sa mukha niya. Pity? Yes. PT. I will buy it. Pinabili lang yan ng sister ko. Ha? I mean, hindi sa akin. Not me. Sister ko yung buntis. Okay, di naman kita tinatanong. I know, pero parang, Parang ano? baka kung anong maisip mo. Mike, pharmacy to. Araw-araw may bumibili niyan, hindi ko iniisip. Sorry, it's just reflexes. Ilang peraso? Isa lang. So, malapit pala opisina mo rito. Oo, kaya pala nakita ka ni Vincent. Madalas pala siyang dumaan dito. Paminsan-minsan, nagdadala siya ng kape at nakikipagkwentuhan. Total mo. Inabot nila yung sinang resibo. Kumusta ang mga bata? Okay naman, maingay pa din. Good. Lumabas si Mike sa drugstore, hawak ang maliit na paper bag. Sa loob ng butika, sinundan siya ng tingin ni Lysine hanggang mawala sa salamin. Strange guy. Bulong nito sa sarili. Bumalik si Lysine sa barong-barong pagsapit ng gabi. Pagod ang katawan niya mula sa mahabang biyahe. At unang linggo sa bagong trabaho. Maingat niyang binuksan ang pinto. Bitbit ang supot ng ulam, habang ang anim ay sabay-sabay na sumalubong. Mama, magutom na kami. Sandali lang, maghuhugas na ako ng kamay. Maayos na ang loob kumpara nung kasagsagan ng bagyo. Pero halata pa rin ang kakulangan. May mga yero pa ring pansamantalang nakapatong. May bahagi ng sahig na hindi pantay. Umupo siya sandali sa upuan. Mama, dito pa rin po ba tayo? Oo, sa ngayon. Hindi ba tayo lilipat? Soon kapag okay na? Hindi niya dinugtungan. Ayaw niyang ipaalam sa mga bata ang bigat ng utang na nasa likod ng bawat desisyon niya. Kinabukasan habang nagwawalis sa labas, may humintong sasakyan sa di kalayuan. Napalingon siya at bahagyang nanlaki ang mata. Bumaba roon si Mike. Hi. Hay, anong ginagawa mo rito? Napadaan. I mean, sinadya ko talaga. Napakunot noo siya. May kailangan ka ba? Gusto ko lang kayong kamustahin. After ng bagyo, kamusta kayo rito? Ayaw niya sana sumagot. Ayaw niyang magkwento pero baka kung ano pang tanungin ng lalaki kung hindi siya sumagot. Ngunit bago pa siya magsalita, may boses na sumingit mula sa gilid. Oh, nandyan ka pala. Nanlamig ang sikmura ni Lysine. Ang parehong mga taong minsan ang naningil sa kanya ngayon mas agresibo ang tindig. Hindi pa rin bayad yung interes. Lumalaki na. May usapan tayo. Usapan na binabali mo. Ayaw mo yata magbayad. Sandali lang. Napatingin ang tatlo kay Mike. Sino ka? Walang kinalaman yan dito, ako na pong bahala. Pero hindi umatras si Mike. Narinig ko yung interes na sinasabi niyo. Magkano ang principal? Bakit? Ikaw ba magbabayad? Hindi, pero gusto ko maintindihan. Binanggit ng babae ang halaga. Napataas ang kilay ni Mike. At yan ang interest per month? Oh, standard. Hindi standard yan. Exaggerated na yan eh. Lampas sa makatarungan. Pakialam mo. Singhal ng babaeng kasama ng mga ito. May pakialam ako dahil mali. Kuya, galit sila. Mahinang sabi ni Kian. Huminga ng malalim si Mike at bahagyang lumingon sa mga bata. Okay lang, stay there. Bumaling ang tingin niya sa mga naniningil. Ganito, may utang siya. Hindi niya tinatakbuhan. Pero hindi niyo pwedeng palakihin ng ganyan. Anong gagawin mo? Kung may kontrata, ilabas niyo. Kung wala, we renegotiate. Natahimik si Lysine. Hindi niya inaasahan ito. Ayaw niyang mangyari ito. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa lalaki. Mike, wag na. Lumapit ang lalaki at mukhang nainis. Hindi ito matatapos dito.
Tumango si Mike. Alam ko. Kaya bukas pupunta tayo sa barangay. Kung ayaw nyo, ay escalate. Umatras ang tatlo, nagbulungan sandali, saka umalis na may halong babala ang tingin. Nang mawala sila, saka lang bumitaw ang hininga ni Lacey. Napaupo siya sa bangko. Okay na po. Tumango si Lacey sa anak. Okay na. Samantala, tahimik ang opisina ni Mike ng gabing yon. Patay na ang karamihan ng ilaw sa floor at tanging desk lamp lang ang bukas sa mesa niya. Nakakalat ang ilang dokumento, karamihan galing sa legal team at sa third-party auditors na kinontak niya kaugnay sa utang na issue ni Lacey. Hindi niya inaasahang may lalabas pang iba hanggang sa may isang email na hindi niya agad pinansin. Subject, Archive Clinical Program, Restricted Access. Napakunot ang kanyang noo at binuksan niya yon. Sir, Bungad ng mensahe mula sa External Compliance Consultant. habang sinusuri namin ang background ng Provincial Hospital Records na naisama sa donation audit, may lumitaw na reference sa isang fertility program na konektado sa isang private donor pool. Umupo siya ng mas diretso. Anong donor pool? Nag-scroll siya pababa. Mas naging technical ang laman at mas naging mabigat ang bawat linya. Close Elite Donor Pool, confidential, genetically pre-screened, linked to Valarca-affiliated entities. Nanlamig ang daliri niya. Hindi. Sigurado ka ba? Diretsong tanong ni Mike pagkasagot ng tawag. Opo, the program was shut down years ago dahil sa ethical violations. Pero bago yon, may ilang successful cases. One of them resulted in multiple gestation. 6? Possible. And sir, the donor profile used was genetically matched to yours. Explain. Hindi kayo ang direct donor, pero bahagi kayo ng parehong genetic pool. Closed system yon. Ginagamit ang ilang elite families para sa privacy. Same markers, same lineage, compatibility. Meaning, genetically may overlap. The children could be biologically linked to you. Pinatay niya ang tawag. Matagal siyang nakaupo roon at nakatitig sa walang laman na screen. Bumalik sa isip niya ang 6 na mukha ng sextuplets. Pumunta siya sa barong-barong ng walang pasabi. Kailangan niya ng katotohanan mula kay Lacey mismo. Pagkadating niya, abala si Lacey sa pagsasampay. Napalingon ito nang marinig ang yabag niya. Mike? May nangyari ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sandali lang. Kaya bantayan mo muna sila. Opo. Sagot ng bata. Ano meron? I found something. About son? About the kids and about your pregnancy. Lacey, hindi natural ang pagbubuntis mo. Nalaman ko lang kamakailan. Napapikit si Lacey at hindi niya na kayang magkunwari pa. Kailan mo nalaman? Kahapon. May clinical program, may donor. Connected sa pamilya ko. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala hindi ako tinanong. Kaya pala lahat confidential. Napilitan ako, wala akong choice nun. Can you explain? I have a condition. Hindi ako basta mabubuntis. Gusto ko ng anak. The program promised discretion. One-time procedure, I did not expect 6. Alam mo ba kung sinong donor? Hindi, profile lang. Height, education, medical clearance, walang pangalan. Pero genetically matched sa akin. Tumigil ang mundo ni Lacey. Ano? Same pool, same markers. Possible biological link. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Mike. May legal claim ba sila? Wala. The program was shut down for ethical violations. Mabuti naman. Mabuti naman? Oo. Kasi hindi ko sila pinalaki para mag-i-issue ang dugo. Anak ko sila. Ako ang nanay nila. I know. Pero may karapatan ako malaman kung anong papel ko rito. Ayokong pumasok ka sa buhay nila dahil sa obligasyon. Ayoko maramdaman nilang may utang na loob sila dahil sa dugo mo. Hindi dugo ang dahilan kung ba't ako nandito. Hindi ko rin hiniling ito. Pero hindi ko rin kayang talikuran ang katotohanan yon. Mama,
Kuya Mike, pagkaaway pa kayo? Hindi anak, nag-uusap lang. Bro, okay? Tahimik ang conference room sa ikalawang palapag ng isang pribadong law office. Nasa gitna ng mesa sina Mike at Lysine na magkaharap. Sa dulo, nakaupo ang abogado na inimbitahan ni Mike. Si Attorney Salazar na isang babae. Nasa early 40s at diretso magsalita at walang paligoy-ligoy. Let's be clear, this meeting is not about forcing relationships. It's about defining boundaries, rights, responsibilities. Tumango si Lysine bilang pagsang-ayon. Yan din po ang gusto ko. Sumandal ng bahagya si Mike. Same here. Binuksan ni Attorney Salazar ang unang dokumento. Base sa impormasyong binigay ninyo, ang fertility program na ginamit ay already shut down due to ethical violations. Meaning, legally, walang paternity claim. Clear yon. I want that on record. Sabat ni Lysine. Yes. Walang obligasyon si Mr. Valarca bilang ama. Napansin ni Mike ang bahagyang pagluwag ng balikat ni Lysine. However, that doesn't stop voluntarily. Making an arrangement. Voluntary in what sense? Support. Not as a father by law, but as a benefactor, guardian figure, or sponsor. Depende sa setup na mapagkakasunduan ninyo. Tumingin si Lysine kay Mike ng diretsyo. Ayoko maging dependent. Ayoko lumaki ang mga anak ko na iniisip na may utang na loob sila. Hindi ko rin gusto yon. Then clarify, anong gusto niyong role, Mr. Valarca? Hindi ko kukunin ang title na hindi naman malinaw ang pinagmulan. Pero, hindi rin ako komportable na tumitingin lang sa gilid kung may kailangan sila. Like what? Education support, healthcare, emergency assistance, structured and being transparent. Parang scholarship. Something like that, but for the kids. And you, Miss Cordero? Gusto ko ng malinaw na linya. Walang biglang papasok sa buhay nila at lalabas kapag inconvenient na. Tumingin siya kay Mike. Kung papasok ka, be consistent. Kung hindi, edi hanggang dito na lang. At isa pa, walang desisyon tungkol sa mga bata na hindi ako kasali. Of course, ikaw ang nanay. So we're talking about codified support agreement. Yes? We can draft a private support trust named beneficiaries sa mga bata, managed by a third party, and that way hindi direkta ang kontrol ni Mr. Valarca. So, hindi siya magdedesisyon. Correct. Funds are used only for predefined purposes. Education, medical needs, disaster recovery, nothing else. I can live with that. Okay ako dun. And privacy? Strict? Non-disclosure? I have a question. Mike, ba't mo ito ginagawa? Hindi agad sumagot si Mike. Tumingin muna siya sa mesa saka sa abogado. Pwede bang kami lang sandali? I'll step out. Saad ni Attorney Salazar. Paglabas ng abogado, bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Di mo kailangan gawin to. Alam ko. Pero gusto ko. Dahil may dugo sila galing sa'yo? Dahil nakita ko kung paano mo sila pinalalaki. Tumahimik si Lysine. I'm choosing to show up. Ayoko masaktan sila, baka umasa yung mga bata. Ako rin naman. Bumalik ang abogado at muling umupo. Ready to proceed. With those conditions and full transparency, then we're aligned. Isang Sabado ng umaga, nasa maliit na mesa, sa labas ng barong-barong ang anim. May hawak na lapis at papel. Nakaupo si Mike sa bangkong kahoy at seryosong nakatingin sa ginagawa nila. Kuya, ang daya ni Kian, siya ang may sagot lagi. O hindi ako nandadaya ha. Mabilis lang talaga ako mag-isip. Tingin ko pareho lang talaga kayo maingay. So ganito, isa-isa lang magsasalita. Biglang tumahimik ang dalawa. Mama, nakikinig sila kay kuya.
Bulong ni Luna kay Lacey. Kasi malinaw siya magsalita. Kuya, babalik ka ba bukas? Tanong ni Lyra kay Mike. Tignan natin. May work ako eh. Lagi ka namang may work. Tama ka dyan. Break muna kayo, wag puro isip. Thank you. Saad ng bata. Hindi ka naman obligado pero nandito ka pa rin. Kasama yan sa napag-usapan. Hindi ito kasama sa kontrata. Pero kasama sa choice ko. Mama, pwede ba si Kuya mag-check ng homework namin? Okay lang ba? Tanong ni Lacey kay Mike. Okay lang. Kuya, ba't di ka galit kapag nagkakamali kami? Kasi nag-aaral pa lang kayo. And you're young. Ganon ka rin ba kay Mama? Mabait ang mama niyo. Hindi niya kailangan ng galit. Tumahimik ang anim. Sa kusina napahinto si Lacey. Hindi siya umimik pero may kung anong gumalaw sa kanyang dibdib. Nang makatulog ang mga bata, nag-aayos si Lacey ng mga gamit. Nakaupo si Mike sa labas. Pwede kitang tanungin? Sure. Di ka ba napapagod? Iba yung pagod kapag may sense. Paulit-ulit ko sasabihin sa'yo. Hindi ka obligadong pumunta rito. Alam ko pero nandito ako kasi gusto ko. Bakit? Because somewhere along the way, I realized I care. Mike, gusto ko ito itanong para malinawan. Posible bang malaman kung sino talaga ang biological father nila? Technically, yes, possible. Napapikit si Lacey saglit. Pero sobrang liit ng chance. Halos wala. gaano kaliit? Ganito. The program was shut down. Records were archived, anonymized, and sealed. Walang pangalan, walang contact, walang trail. Even with DNA? DNA will only tell them they're related to certain lineage. Hindi nito ituturo kung sino ang tao. It will say related, not this is the father. Pero kung sakali, kailangan ng donor na kusa lumantad or may maglabas ng records illegally, both are unlikely. Meaning lalaki sila nang hindi nila nakikilala tatay nila. Yes, unless they choose to dig later. But even then, they might find fragments, not a person. Okay na rin siguro yon. What do you mean? Kasi ayoko lumaki sila na may hinahanap na hindi naman sigurado kung mahahanap pa. Di mo ba sila ipagkakait? Hindi. Pinoprotektahan ko sila sa abot ng makakaya ko. Tahimik ang umaga nang ihatid ni Mike sina Lacey at ang anim sa isang simpleng van. Kuya, saan tayo pupunta? Tanong ni Cade. Halos nakadikit ang mukha sa bintana. Surprise. Good surprise? Yes. Hindi naman sumagot si Lacey. Nakatitig lang siya sa daan at parang may kaba sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Huminto ang van sa loob ng isang tahimik na subdivision. May mga puno sa gilid ng kalsada, may bakuran sa bawat bahay, at may katahimikang hindi niya naramdaman sa barong-barong. Baba na tayo. Isa-isang bumaba ang anim. Ma, bahay po to? Kuya, may gate! Sigaw ni Kian. Huminga ng malalim si Mike. Dito tayo. Saad niya kay Lacey. Binuksan niya ang gate. May maliit na bakuran, may magagandang damo, may punong mangga sa gilid, ang bahay ay may 2 kwarto. Maayos ang bubong, may bintana na may rehas para safe ang mga bata sa loob. Sa atin? Yes. Hindi napigilan ng animang sigawan. Mike, ano to? Bahay. Alam kong bahay. Pero bakit? Para sa mga bata. Para may ligtas silang uuwian. Importante ka rin sa akin. Hindi to kasama sa napag-usapan. Mariing sabi niya. Lumabas si Lyra sa isang kwarto. Mama, may ilaw! Umiti si Lacey sa anak. Pero bumalik agad ang seryosong tingin kay Mike. Ba't mo naisip to?
Dahil nakita ko kung paano ka lumalaban. At dahil ayoko makita kayong bumabalik sa lugar na hindi ligtas. Isa pa, naging special ka na sa akin. Lacey, you are special to me, lalo na sa puso ko. Mike, hindi na ako yung babaeng kilala mo nun. Hindi na ako naghahabol sa'yo. Hindi na nga ako lumalapit sa'yo, oh. Alam ko naman yan. Natuto na ako na pahalagahan yung sarili ko. At kung totoo ang sinasabi mo, hindi sapat ang salita lang. Hindi rin sapat ang pagbibigay ng pera. Huwag mo sana ikumpara kung ano ako noon sa ano ako ngayon. People change, Mike. Huwag mong isipin na madali ako masway dahil lang sa tingin mo gusto kita. Huminga ng malalim si Mike, hindi agad siya sumagot dahil ayaw niyang maliitin ang sinabi ni Lacey sa pamamagitan ng pagmamadali. Alam ko at tama ka. Kumunot ang noon ni Lacey. Hindi sapat ang bahay lang. Hindi sapat ang pera at hindi rin sapat ang salita. Hindi ko binigay ito para suklian ang nakaraan. Hindi rin para burahin kung sino ka noon o kung anong pinagdaanan mo. Ginawa ko to dahil ito ang kaya ko ibigay. Tumahimik lang si Lacey. Immature tayo noon. Ako, lalo na ako. Akala ko sapat na ang malinaw na hangganan. Hindi ko nakita kung gaano ka katotoo. At ngayon mo lang nakita. Yes, late ko na nakita at kasalanan ko yon. Hindi kita hinihinga ng pagbabago na bumalik sa dati. Ayoko maging tayo dahil sa kung sino ka noon. Gusto kita makilala dahil sa kung sino ka ngayon. Maraming lalaking magagaling magsalita. Alam ko, kaya hindi ko hihilingin na maniwala ka agad. Hindi madaling magtiwala ulit. Lalo na kapag minsan ka na naging tanga sa pag-ibig. Hindi ka naging tanga, naging totoo ka. At kung may naging tanga man sa atin noon, ako yon. Unti-unting napansin ni Lacey ang pagbabago kay Mike. Tuwing duty sa pharmacy, may bulaklak na dumarating bago pa man siya magbukas ng counter. Minsan, simpleng puting daisies, minsan sunflower, minsan rosas na walang kalakip na card. At alam niya na kung kanino galing yon kahit walang pangalan. Ma'am Lacey, may delivery po. Sabi ng guard isang umaga. Salamat po. Pagkatapos ng shift, palagi ring may sasakyan sa tapat. Nakasandal si Mike sa pinto. Mukhang galing pa rin sa opisina kahit tapos na ang oras. Pagod ka ba? Medyo, ikaw. Masaya. Pagkatapos nun hindi na sila nag-usap. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Lacey sa sala matapos patulugin ng mga bata, naglakas loob si Mike. Pwede ba kitang invite sa dinner? Date? Yes. Tumahimik si Lacey. Tumingin siya sa hallway kung saan naroon ang mga kwarto ng mga bata. Hindi pwede, wala mag-aalaga sa kanila. Okay. You know they're my responsibility. Alam ko and I respect that. Pero may 6 na nakikinig sa usapang yon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, may kakaibang katahimikan sa mesa. Mama, busy ka sa Sabado? Bakit? Wala lang, curious lang. Kinahaponan dumating si Mike dala ang usual na bulaklak. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng 6. Kuya? Hello? Upo ka muna, important meeting. Ano meron? Umiling si Lacey. Di ko rin alam. Umupo si Mike. Tumayo si Cairo sa harap at seryoso pa ang muka. Kuya Mike, alam namin na gusto mong yayain si Mama. Rejected ka nga lang. Luna. Saway ni Lacey. Pero, hindi dahil ayaw ni Mama, kundi dahil wala kaming babysitter. Okay. So, may solusyon kami. Si Tita May, siya magbabantay sa amin. Kinausap na namin, pumayag siya at syempre may bayad. May bayad? Natatawang tanong ni Lacey. Opo, galing sa ipon namin. Hindi kayo pwedeng magdesisyon ng ganyan. Mama, lagi ka na lang nag-aalaga sa amin. This time ikaw naman. Tumingin si Lacey kay Mike. Kita ang gulat sa mukha nito. Hindi ko alam. Alam namin. Kasi nakangiti ka lagi kapag nandito ka. Kung ayaw mo, Lacey, it's okay. Hindi ako magtatampo.
Mama, sabi mo dati kapag sincere ang lalaki, bigyan ng chance. Ah, talagang ginagamit niyo pa yung sinabi ko noon ah. Opo naman. Natawa si Mike ng mahina. They're good, ha? Too good. Isang date lang, maaga akong uuwi. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa desisyon ni Lysine. Umupo sila sa isang mesa sa may bintana. Inabot ni Mike ang menu, pero hindi agad tumingin si Lysine. May kakaibang kaba sa dibdib niya dahil matagal na siyang hindi lumalabas at kumakain sa ganoong lugar. Hindi pa man sila nakakapag-order, may boses na pamilyar silang narinig. Lysine? Nanigas ang kanyang balikat sa narinig at dahan-dahan siyang lumingon. 3 babae ang papalapit sa mesa nila. Isa na roon ang matagal niyang iniiwasang si Annabelle. Ang babaeng hindi kailanman naging mabait sa kanya noon. Di pa rin pala kayo tapos. Belle, hindi ito. Wow! After all these years, ikaw pa rin ang naghahabol, Lysine? Kala ko ba tapos ka nakakahabol? Hindi nga ako. Annabelle, enough. Napatingin ang babae sa kanya. Ay, ikaw pa rin pala. Hindi ka ba nagsasawa? Ano ngayon? May bagong eksena? Para mapansin ko ulit. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Hindi niya ako hinahabol. At kung gusto niyong malaman, may pamilya na kami. Ano? Sabay-sabay na sabi ng mga babae. May anak na kami. 6. 6? Oh, at kung may problema ka doon, hindi ko na yung concern. Nagbulungan ng mga babae. Kita ang gulat at hiya at pagkatalo sa kanilang ekspresyon. Let's go, sabi ng isa. Sabay hata kay Annabelle. Ba't mo sinabi yon? Because it's the truth. Ayoko ipahiya ka. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin yon. Lysine, Hindi mo alam ang bigat nun. Hindi mo alam kung gaano kahirap ipaglaban ang sarili ko nun. sorry. Hindi ko intensyon na saktan ka. Lumabas sila ng restaurant. Pero nasaktan ako. Inunahan mo ako magdesisyon. Makinig ka muna. Nung nakita ko minamaliit ka ulit, hindi ko na kaya manahimik. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ako tulad dati. Hindi mo kailangan magpakabayani. Pero pipiliin kong tumayo sa tabi mo. Because whether you choose me or not, pipiliin ko manatili sa buhay niyo at desisyon ko yon. Napahagulhol si Lysine. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Tumangutango siya dito at nang tuluyang bumigay ang kanyang luha, niyakap siya ni Mike. Wala na silang pakialam sa mga taong dumaraan. Lumipas ang mga taon na hindi nila namalayan. Grade 3 na ang 6. Nasa isang pribadong paaralan ng mga ito. Uy, ikaw yung galing sa squatters dati, di ba? Bulong ng isang kaklase kay Kian. Hindi squatters, no? May bahay kami. Oo nga, pero dati raw sa barong-barong narinig ko sa yaya ko. So what? So poor. Hoy, ano yan? Sigaw ng teacher. Sa kabilang sulok, pinipigilan ni Lyra si Luna na umiyak sa galit. Sa guidance office, magkakatabi ang 6. May bahid ng galos sa tuhod ni Cade at may pulang marka sa braso ni Kian. Why did you fight? Because they think they're better. Dahil lang mayaman sila. Who started it? Hindi kami. I'm not asking to punish you. Gusto ko lang malaman. Si Lyra ang unang nagsalita. Sabi nila dati kami mahirap na hindi kami belong dito. Napabuntong hininga si Mike. And? Sinabi ko na hindi pera ang sukatan pero tinawanan nila ako. Then, Kate pushed him. Pero sinuntok din siya. Tumango si Mike. Okay, we'll handle it. Paglabas nila sa opisina, sinalubong sila ni Lysine. Mama! Okay lang kayo? Opo, nandun si Papa. Sumakay muna kayo ng kotse. Mag-uusap lang kami ng tatay niyo. Narinig ko. Normal yan sa mga bata. Kids mirror what they hear at home. Pero ayoko lumaki silang palagi nakikipag-away.
Ayoko masanay silang ipaglaban ang sarili gamit yung kamao nila. Papa, kasalanan ko pa. Tawag ni Cade mula sa loob. No? Next time, we use words first, okay? Okay po. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain. Mama, ba't sila ganun? May mga taong iniisip na ang value ng tao ay nasa pinanggalingan mga anak. At mali sila. Dugtong ni Mike. Ang value ninyo ay nasa kung paano kayo magmahal, rumispeto at lumaban ng tama. Papa, kami ba'y kinakahiya mo? Never. I am proud of you, all 6 of you. Unti-unting naging abala ang bahay sa paghahanda. May listahan ng bisita sa ref, may mga sample ng tela sa mesa, at may kalendaryong pulang bilog sa petsang matagal nang pinili ni na Lacey at Mike. Papa, sino to? Auntie na to? Kamag-anak. Close? Di masyado. Bakit invited? Courtesy lang. Sa kabilang linya ng telepono, hindi ganun kasimple ang bumungad na salita sa mga kamag-anak ni Mike nang tawagan niya ito. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Mike? 6 na bata yan. Hindi biro yan. Hindi rin biro ang desisyong iiwan ko sila. Hindi mo sila kadugo. But they're my family. Masisira ang pangalan mo. Hindi pangalan ang pinakakasalan ko. Sila ang pinili ko. Nakita yun ni Lacey mula sa kusina. Hindi na siya nagtanong, lumapit lang siya at inabot ang tasa ng kape. Thank you. Di mo naman kailangan ipagtanggol ako sa lahat eh. I'm not doing that. Pinaglalaban kita. Nasa bridal shop sila. Ngunit nang isuot ni Lacey ng puting bestida na pahinto ang lahat sa loob ng fitting room. Ma, you're so pretty. Thank you, anak. Papa, iiyak ka ba? Tanong ni Cairo kay Mike na nakatayo sa labas. Nagtawanan lang sila. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas naging malinaw kung sino ang mahalaga at sino ang hindi. May ilang kamag-anak na tuluyang umatras, may ilang hindi na inimbitahan, at may mga nanatili dahil nakita nila kung paano minahal ni Mike ang mag-iina. Pagkatapos ng kasal, parang biglang humupa ang lahat. Papa, pagod ako? Reklamo ni Cade habang tinatanggal ang sapatos. Kala ko ba ikaw ang pinakamakulit? Quiet na. Mag-toothbrush na kayong lahat. Pagkatapos mahiga ng 6, nagsara si Mike ng pinto ng master's bedroom. So tayo na lang. Alam ko na hindi matatapos ang araw na to. Hindi ko akalain ganito tayo ikakasal. Ang ingay, ang daming bata. Sandali pa lang silang nakaupo nang may marahang katok sa pinto. Papa? Tumayo si Mike at binuksan ang pintuan. Nandun ang 6 at magkakasunod na may hawak na unan at kumot. Ano to? Pagod kami at baka malungkot kayo. Kami pa inalala niyo. First night niyo as married. Dapat di kayo nag-iisa. Guys, may mga kama naman kayo. Family night to. Sige, pero maaga tayo matutulog ha? Promise. Sabay-sabay na sagot ng 6. Maya-maya, punong-puno ang kama. May paas sa gilid, may braso sa tiyan ni Mike, may ulo sa balikat ni Lacey. Papa, kasal ka na talaga kay Mama, di ba? Yes, and that's forever. Di ka na aalis? Hindi. Mama, masaya ka ba? Oo naman. Di ka na malungkot? Hindi na. Makalipas ang maraming taon, muling nagising ang komunidad sa tunog ng sirena at sigaw ng mga tao. Isang malakas na lindol ang yumanig sa lugar na minsang tinawag ng 6 na magkakapatid na tahanan, sa dating barong-barong kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon, evacuation site mula sa paghihirap na pinagdaanan dahil sa lindol. Puno ito ng trapal, kahon ng relief goods at mga voluntaryong nagmamadaling magtulong-tulong. Hindi na sila ang mga batang nag-aagawan sa noodles. Matatangkad na sila ngayon, may kanya-kanyang propesyon, may disiplina at may iisang direksyon kapag may kailangang tulungan. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang likot sa kilos at bilis sa pagsagot. Kian, wag mo namang utusan lahat. Puna ni Lyra pero tumatawa naman.
Team leader kaya ako ngayon. Official. Self-proclaimed. Sa gilid ng bakuran nakaupo si Lysine. May edad na, ngunit tuwid pa rin ang tindig. Hindi ko akalaing babalik tayo dito. Aniya. Napatingin sila sa anim na magkakapatid na abalang-abala sa pagtutulungan. Papa, may lola dito na nahihilo. Lumapit naman agad si Mike. Lumapit din si Lysine na may dalang tubig. Maya-maya pa nagsama-sama ang anim sa gitna ng bakuran. Nagbiroan ang mga ito, kaya naman tumawa si Lysine. Habang papalubog ang araw, unti-unting humuhupa ang tensyon. May mga batang naglalaro sa gilid, may mga magulang na nagpapasalamat, at may mga voluntaryong nagpapahinga. Hindi dapat husgahan ang isang tao batay sa kung saan sila nagmula. Ang kahirapan o kayamanan, hindi sukatan ng dignidad, halaga at pagkatao ng isang tao. Sa kwento ni Lysine at Mike, malinaw na ipinakita na ang tunay na pagkatao nahuhubog hindi sa pinanggalingan lang. At ang anim na magkakapatid, hinusgahan dahil sa nakaraan nilang tirahan. Ngunit pinatunayan nilang ang respeto, disiplina, at malasakit hindi nabibili ng pera. Samantalang si Mike, kahit walang dugong ugnayan, piniling maging ama. Isang patunay na ang pamilya, hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pananagutan at presensya. The end.